Matthew chapter 6 and verse number 33 and 34. Matthew chapter 6 and verse number 33. Verse 31 to 34. Verse 31 to 34. Sabi po sa verse number 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or withal shall we be clothed? Verse 32, kayo po begin. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, let's all together begin. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tayong lahat ay musulit ng langit. Maraming Diyos na dakila, pagpala, patuloy o Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga awit na pinawin, awin na kapaginggan, awa o Diyos, pamagitan po ng aming mga tinig, mga boses, at patuloy kayo po'y magalahati. Pagpalain niyo rin po Diyos ang mga salita po ninyo na aming pinabasa sa oras po nito, na aming pagulay-gulayan, dalangin po namin sa atong Banal Espiritu, ay po patuloy na kumilos po sa aming pagkalimutan, pamagitan po ninyo o Diyos, ang buhay po ng bawat isa, kung ano po ba kami sa inyong pong harapan, kung ano po ba ang namin dapat gawin, at mahamon po kami sa inyong pong mga salita. Itawag niyo po sa inyong pong krus, at patuloy kayo po magbigay ng katagumpayan, kasiyahan sa aming pagpapatuloy. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Maraming salamat. No? Tayo muling nagkatipon, nagkasama-sama para tayo magbigay sa ating buhay ng Diyos. Opo, sa buhay natin. No? Let us be reminded in this verse. Sabi ng salita ng Diyos, sometimes maraming mga tao sila nababahala. Sila ay sabihin natin na tinitignan kung ano ba ang kanilang dapat gawin. O ano ba ang kanilang dapat pang sabihin natin na kinababahala, ang kanilang kakainin, anong kanilang susuotin, anong kanilang gagamitin. No po, kaya nga dito mga kapatid, may sinabi pong salita ng Diyos dito, na sabi ng Panginoon sa lahat ng bagay na mga pangangailangan natin, alam ng Diyos, kaya nasabi na ng Panginoon in the verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is a familiar verse mga kapatid sa mga bawat mga Kristiyan in the book of Matthew chapter 6 and verse number 33, that the Word of God teaches us that we must seek first the God. Unahin daw natin dapat ang Panginoon. Sapagkat nasabi ng Diyos, kaya na natin yung bukas. Siya pa problema sa kanya sarili kung anong gagawin bukas. Basta tayo kailangan natin gawin, unahin muna natin ang Panginoon. Minsan kasi marami tayong nababahala. Minsan marami tayong iniisip. Pero ang sabi ng Diyos, no. Now, anong kailangan mong gawin? Seek me first. Diba? Unahin mo muna ako. Siyasatin muna ako sa iyong sarili. Opo, pamagat ko ng aking message this morning, is God really your number one? Ang Diyos ba talaga? Siya ba talaga ang una? Na po, it is a question each Christian sa oras ito, ang Diyos pa ba talaga ang nauna? Basta to say mga kapatid, we are living in this world mga kapatid, na minsan a lot of priorities, ang dami ng tao na inakala nila mga kapatid na mas inuuna pa nila kaysa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ang Diyos mga kapatid ay nagtatanong sa oras natin, let's be reminded in this year 2024, nandito na po tayo sa second month of February, the God, our God is asking us, is it really, am I your number one? Ako pa ba ang nauna? Ako pa ba ang priority mo? Ako pa ba talaga ang number one sa buhay mo? No po, a lot of people mga kapatid, sabi dito sa unang punto, many people put other things first. Maraming mga tao, mas inuuna nila ang iba kaysa sa Diyos. Na po, anong inuuna ng tao mga kapatid? Some will put their job first. Na po, mas inuuna ang trabaho, mas inuuna ang profesyon, mas inuuna mga kapatid yung pera. Na po, kaya dito mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, sigurado ka ba? Ako pa talaga ang number one sa buhay mo. Isn't nung tayo bago mananampalataya, lagi natin sinasabi, Lord, iuunang kita. Lord, ikaw ang mahalaga. Pero sabi ng Diyos, ako ba talaga? Ako ba talaga mahalaga?
Tinabaga, parang nauuna na ang trabaho kaysa sa atin. Now, some, many Christians nowadays, they put job first. Pagdating sa trabaho, ang gilas-gilas, nandun ang kasiyahan, sapagkat nga kikita sila ng pera, pero sabi ng Diyos, but sad to say, kumusta ang iyong paglilingkod? Ang paglilingkod mo ba, natutumbasan mo? Nakasiga-sigan, kung paano ka kasigla, kung paano ka sabihin natin ka-enjoy sa iyong pagtatrabaho, kung paano ka kagilas, mga kapatid, kumilos, dahil may boss ka, dahil mayroon mga tao nakatingin sa iyo. Tanong ng Diyos, pagdating sa akin, sa paglilingkod sa akin, sinasabi mo, number 1 ako. Sinasabi mo, uunahin mo ko sa iyong buhay. But the question is this, kapareha ba sa trabaho? Na po, nakakalungkot mga kapatid, na po, karamihan ng mga tao, mas mataas pa ang trabaho kaysa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lagi sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, huwag ka masyado mabahala kung anong pangangailangan mo. Bukas, anong kakainin mo, anong susuot mo. May sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, maraming mga tao lang, mali lang ang kanilang paggamit, ang kanilang paggasto. Mas inuna pa yung wants kaysa need. Na po, kaya maraming mga tao nag-iirap. Bakit? Kasi maraming gusto. Maraming gusto na hindi naman kailangan. Kaya dapat mga kapatid, sa buhay natin, dapat tayo mag-level up. Lumawak ang ating pangunawa. Kailangan iuna natin kung ano talaga ang mas kailangan. Di ba? Anong mas kailangan? Yung bang daily living? Ano mas importante? Na po, kaya sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, tignan natin ang kanyang salita. Tignan natin, mga kapatid, kung talaga napapriority pa ba natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi ng Diyos, seek me first. Unahin mo muna natin ang Diyos sa paglilingkod natin. Na po, sa trabaho natin. Lagi natin i-priority po ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga sa inyo, minsan, yung trabaho natin, hindi naman ganun eh. Meron pa mga trabaho na talagang mas nandoon yung taas ng level ng kanilang trabaho. Nandoon yung bigat. No po? Pero kung titignan natin, napapriority pa rin nila ang Panginoon. Bakit sila? Nakukuha nilang iunang Diyos. Tayo, kunti pa rin yung trabaho natin. Tayo mga kapatid, hindi pa naman ganun kabigat. Pero bakit nila parang huli ang Panginoon? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, don't be like that. If I am really your number 1, then prove it. Kung gaano kakagilas sa trabaho, dapat ganoon ka kagilas sa paglilingkod mo sa Diyos. Di ba? Hindi pagdating sa Panginoon, para tayo inaantok. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, parang wala tayong gana. Tawag sa ito, may gana pa kayo? Ha? Nandun ba yung gilas natin? Nandun ba, gising na gising ba kayo? Di ba, sa trabaho, gising na gising eh. Di ba? Basta ito sa'yo, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, parang inaantok, parang walang gana. Kaya lang sinasabi mga kapatid, kung talagang una ako sa iyo, sabi ng Diyos, patunayan mo. Diba? Huwag lang po salita. Maraming mga tao magaling lang sa salita, pero wala naman sa gawa. Kaya sabi din ng mga kapatid, they put their job first. They put their career first. Diba? Before God. Some will put the accumulation of wealth first. Ito, yung pagpapayaman. Para makagain na maraming mga kayamanan, na po, mas inuuna nila kesa sa Diyos. Kaya maraming mga tao, kahit na linggo, magtatrabaho. Kasi nga, merong double pay. Di ba? Kasi nga, ano lagi sinasabi ng tao, kasi pastor, kailangan ko magtrabaho ng linggo kasi bakit? Kulang pa rin po eh. Dami pa rin po pangangailangan eh. Sabi ng Diyos, hindi. Kaya nga, dito in-state mga kapatid, sa verse 31, huwag mong ilagay sa iyong kaisipan mga kapatid, na po, anong aming kakainin, anong aming iinumin, anong aming susuotin. No po, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo. Pwedeng itagdag ng Panginoon sa iyo. Ang nais na ng Panginoon, mga kapatid, unahin mo muna ang Panginoon. Diba? It is a question of each Christian. Is God really your first? Is God really the number 1 in your life? Diba? O baka, nandun na rin tayo. Gusto natin masyadong yumaman. Sabi nga ng salita ng Diyos, kamtang umay yung bumyaman ng mundo. Diba? Ano magagawa ng iyong kayamanan? Para bang yung umawit dun sa pinunta namin sa Baguio, no? Ano na siya eh, 89 na yata siya. Lola. No? Di ba may sinanda ko yung mga tumutugtog, no? Yung gagawin nila, no? O yung pastor nila, yung mama niya, yun yung kumanta. Alam niyo ba yung kinanta niya?
Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Di ba? O di ba? Sabi nga, di ba, ng verse, kamtan mo man lahat ng kayamanan at lahat uri ng layaw. Di ba? So, nandoon mga kapatid. Kaya maraming tao mga kapatid, gusto, latest ang phone, gusto, maganda ang kanyang ginagamit, gusto niya, maganda ang kanyang pinanamit. No po, gusto niya, no, mamahalin ang kanyang pabango, gusto niya, di ba, maayos siya. No po, pero tanong ng Panginoon, yan, physical appearance lang yan. Ang tanong, sa paningin ko, kumusta ka? Sa paningin ko, ang sabi ng Diyos, kumusta ang iyong paglilingkod? Sa paningin ko, ang tanong ng Diyos, mga kapatid, marami mga mananampalataya, parang silaks-silaks lang. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kung nakikita mo talaga number 1 ang Panginoon, ipapriority mo siya, uunahin mo siya, gagawin mo ang iyong trabaho para sa Kanya. Diba? Alam niyo ba yung mga ministry niyo? Mga men, alam niyo ba yung ministry niyo? Please, alam mo yung ministry mo? Dito. Di ba lang tayo may dapat gawin? Diba? Sa Princess, may ministry ka dito? Dapat may ministry tayo eh. Diba? Yung ba makita natin yung kakulangan? Makita natin yung pangangailangan sa gawain ng Diyos. Makita natin mga kapatid na dapat meron tayo gawin. Diba? Na dapat hindi tayo pa ako na pinupok. Kung alam mo ang ministry mo, gawin mo. Diba? Gawin natin yung part natin. Diba? Sir Joyce, gawin natin yung part natin. Yung ministry natin. Diba? O kahit walang kasama, magpipintura, pupunta dito. Kasi bakit? May ministry siya eh. Diba? Kaya dapat mga kapatid sa buhay natin, we must know our ministry. Dapat huwag tayo masyado magpakayaman sa mundong ito. Diba kasi minsan yung kayamanan, yan ang magiging dahilan para lalayo ka na sa Diyos. Anong dadahilan mo? Pastor, di mo na ako mag-church, walang magbabagay sa bahay ko, eh, dami ko kasi pera dun eh. Diba? Yung bang dadahilan na eh. Ay pastor, bago yung sasakyan ko, baka makagasgasan. Doon na lang ako sa labas, babantayin ko. Diba? Ano naging dahilan? Para hindi ka makapaglingkod na may katapatan, na may katotohanan, yung kayamanan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, di ba yung rich young ruler? Di ba? Ano sinabi ng Panginoon sa kanya? O sige, pamigay mo yung pera mo. Anong gusto ng Panginoon doon? Huwag ka masyado maging focus sa kayamanan. Di ba? Tingnan mo kung anong kahalagaan. Di ba si yung Pharisee? Ano si pangalan nun? Eutychus ba yun? Ano kasi pangalan? Mandak? Zacchaeus, di ba? Si Zacchaeus, Pharisee, matako sa pera, galing sa pera, di ba? Gusto niya lahat ng pakinabang sa kanya, pero nung nakilala niya ang Panginoon, anong ginawa niya mga kapatid? Naging makasarili pa ba siya? Nagbigay na siya. Namahagi siya. Pinakita niya sa kanya sarili, mahalaga ang Diyos, uunahin kita, Panginoon. Kaya walang magiging dahilan, hindi magiging dahilan ng pera, hindi magiging dahilan ng kayamanan sa mundo ito, para hindi gumagawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Kaya sana mga kapatid, if really God is the number 1 in your life, then prove it. Don't be others, like others, that they put other things first. Diba? Sabi dito mga kapatid, some will put their family first. Yes, family is important. Ang pamilya po ay importante. Na po, minsan sinasabi ng tao, hindi po pastor, priority ko po ang family ko. Yes, mga kapatid, magandang i-priority ang family. But don't forget, God must always be first before your family. Because who builded the family? Sino nagbibuild ng family? Ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, put God first. Ang maganda, mag-family Sunday sa simbahan. Diba? Minsan nag-family Sunday. Pastor, meron po kami family Sunday. Saan? Sa mall. Saan? Sa pasyalan. Diba na pagkanda? Ayayain silang maglingkod. Yayain silang ipakita ang tama. Na po, minsan maraming mga mananampalataya, ayaw tumayo sa katotohanan. Ayaw tumayo sa tama. Kaya ano nangyari, nag-ipag-compromise. Alam mo yung word na compromise? Na ibig mong gagawin mo ang tama, gagawin mo kung anong gusto ng Diyos, magkikipag-kompromiso ka, magkikipag-compromise ka. Hindi mo na gagawin. Susunod ka na lang sa kanila. Di ba? Kasi nga akala mo, di ba? Nakakahiya. Akala mo, di ba? Magiging baduy ka. Kaya ang gagawin mo, imbis na tatayan mo kung anong tama, magkikipag-compromise ka na lang. Di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Para kang double face. Sabi mo double face. Pagkarap mo ang Diyos, banal ka. Karap mo yung iba. Di ba? Satanas ka. Di ba? Yung bang ganun dapat hindi. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, kung ikaw talaga ay sa Diyos, kahit saan ka, dapat sa Diyos ka. Now po,
family. Na po, before your pleasure, kasiyahan. No? Minsan masinuna pa, mamasyal, pumunta doon, mamasyal, di ba? Pumunta doon. Ang daming pinupuntahan. Pero sabi ng Diyos, kumusta yung ginagawa para sa akin? Di ba? Dami na papabayaan. Ang dami nakakaligtaan. Ang daming sabihin natin mga obligasyon na hindi na nagagawa. Kaya dapat tayong lahat ma-remind dito. Una pa ba ang Diyos? Is God still your priority? Di ba? Sa inyong pag-aaral. Diyos pa ba ang una? Sino dapat na una? Di ba? Sabi sa prayer request ni Sister Joyce, di ba? Di bali ng, di ba? Di bali ng hindi tayo gaano sikat sa school, ang importante sikat tayo sa Diyos. Di ba? Minsan kasi sa school, gusto natin maging famous. Sino gusto maging famous sa school? Andre, gusto maging famous sa school. Di ba? Napaka-strong. Di ba? Si Gab, gusto maging famous sa school. Ha? Si Aidan, gusto maging famous ba? Di ba gusto natin sometimes tayo buhay natin, yung ba pinapangarapan tayo yung titingalayin tayo sa salita. Ang galing-galing naman. Di ba? Ang cute-cute naman. Papalakukan ka ng tao. Di ba? Sasabihan ka na magaling ka. Pero sa katanong ng Panginoon, mga kapatid, sa gawain naman ng Diyos, kumusta ka? Di ba? Kumusta yung ministry mo? Kumusta yung dapat mong gawin? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa inyong pag-aaral, iuna mo rin ng Diyos. Lagi nyo tandaan, mga kapatid, hindi ka babagsak. Di ba? Minsan nga, may mga estudyante, talagang wala nang oras sa pag-aaral eh. Tama? Anong ginagawa? Nagka-cutting classes. Anong ginagawa? Nagpaparkada. Anong ginagawa? Nagpa-basketball. Anong ginagawa? Mga kapatid, yun. Nagpapasyalan. Kamukha ngayon, February na. Di ba? Maraming mga nag-date. Di ba? Tayo mga kapatid, hindi natin sila-celebrate yung araw ng mga puso. Di ba? Si Cupido. Di ba? Wala sa Bible yan. Ang pinapromote natin ito, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa pamilya. Di ba? Hindi yung hahanapin mo yung lahat ng iyong puso. Di ba? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos mabang number 1. This is a question. It is a reminder. This year 2024, ang Diyos mabang priority mo. Ang sabi ng Diyos, kahit kilala tayo, kung ang Diyos ang priority natin, may gagawin ng Diyos sa atin eh. Ibibless tayo ng Panginoon eh. Kasi bakit? Iuuna natin ang Diyos. Magbibigay ang Diyos ng success. Magbibigay ang Diyos ng victory. Why? Because we put God first in our life. Hindi lang dapat puro ikaw, ako, di ba? Tayo, hindi. Dapat siya naman. Di ba? Siya naman. Iuna naman natin siya. Alalahanin natin siya sa buhay po natin. Napo, kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hey, do your part. Always put first in me. Napo, lagi mong una ang Diyos. Napo, ano pa mga kapatid? What's number 2? What does it mean to seek God? Seek first the kingdom. Ano bang ibig sabihin ng word na seek first the kingdom? Diba? Uunahin mo malaman ang katotohanan. Sa bisita natin, ni Brother Gab, no? Unahin, salisigin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ito magpapalaya sa buhay ng tao. Unahin, alamin ang kaalwalatian ng Diyos, ang kaharian ng Panginoon. Kaya nga tayo, ang pinapagod natin sa tao, kaligtasan. Diba? Hindi mo na paglilingkod, kaligtasan. Kailangan siya maliwanagan doon. Yun po yung tinatawag, seek ye first the kingdom. Kailangan malaman mo muna na ikaw ay taga-langit. At ngayon, kung nalaman mo ikaw ay taga-langit, dahil tinagap mo si Kristo, nagsisira kayo yung kasalanan, nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, kailangan mo naman malaman anong magpapasaya doon sa kingdom. Di ba? Ang sabi dito, it means, we conform our lives to His principle. Yung bang sabi ko nga kanila, huwag tayo magkikipag-compromise. Kung ako sabihin natin yung iba, ayaw makinig, ayaw maniwala, susunod na tayo sa kanila. Hindi! Di ba? Kailangan i-conformin natin yung buhay natin sa prinsipyo ng Diyos. Ang tawag doon, conviction eh. Di ba? Yung conviction, may word na conviction. At tayo ka, gagawin mo, kahit walang makikinig. Kasi bakit? Nakita mo, ito ang kagustuhan ng Diyos. That is conviction. Conviction mo sa Diyos. Napo, nakita mo ang kailangan mong gawin. Nakita mo mga kapatid na meron kang kailangan tayuan. Na bagamat yung iba ayaw tumayo, pero ikaw ay tatayo. Bakit? Kasi nga nakita mo itong kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Conviction. Di ba?
Kaya nga dapat mga kapatid, we need a godly conviction. Na po, like Nehemiah, nagkaroon siya ng conviction. Anong conviction niya? To build the wall of Jerusalem. Di ba? Nanindigan siya. Itinayo niya. Bakit? Kasi nga, kalooban ng Panginoon na siya ang manguna, na siya ang gamitin. Na po, na bagamat maraming mga nanunuriya sa kanya, marami nagsasabi, hindi mo matatapos yan. Marami nagbubuli, marami nagsasabi, wala. Pero hindi, tumayo pa rin. Ano nangyari? In 52 weeks, di ba? Natapos yung wall of Jerusalem. Bakit? Kasi tumayo siya. Ano po? Kaya tayo mga kapatid, itayo natin ang ating mga buhay sa prinsipyo ng Diyos. Huwag natin itayo ang ating buhay. Diba sabi nga sa inyo, marami ng mga tao, alin sa natayo ang ating buhay, bahala na. Mabiya kung mabiya. Buhay kung buhay, patay kung patay. Di ba? Kaya anong gagawin, Brad? Motor. Boom! Diba? Diba? Kung meron tayo nakita, may aksidente. Alam niyo ba sa daan? Sa daan mga kapatid, iba't iba yung mga aksidente. Ako lagi ako sa daan eh. Nakikita ko na yung mga aksidente. No? Ano yung common cause ng aksidente? Ano yung prinsipyo nila? Buhay kung buhay, pati ako pati. Di ba? Basta pagbilisan niya. Boom! So, may nga balabog na eh. Di ba? Kasi bakit? Mali yung prinsipyo eh. Hindi pinahalagaan. Puro na lang bulis, puro na lang barurod. Di ba? Kaya dapat tignan natin ano ba ang gusto ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, dapat dahan-dahan lang eh. Alam niyo ba itong word na, yung awit na ano, dahan-dahan ka lang. Ayun ba katang yun? Kuha niyo yun ha. Please, dahan-dahan ha. Kuha niyo ha, sa next Sunday, dahan-dahan. Sa buhay natin mga kapatid, dapat huwag tayo maging padalos-dalos ang ibig sabihin. No po, huwag natin i-conform ang paninulit po ang ating buhay sa prinsipyo ng iba. Kunin natin, get our principle in this book. No po, kung gusto natin iuna ang Panginoon, anong ibig sabihin? Mag-isip first natin ang Diyos, mga kapatid. Naiuna natin ang Diyos. Minsan may magsasabi, nanong gagawa niyo kitang pisamban niyo, wala mo magtumbang preso kayo mo. Diba? Doon sa church sa Dolores, sinabihan sila ng ganun eh. Kasi bakit? Yung church nila dati kasi doon, ano lang eh, parang bodega. Parang bodega, tapos kukunti lang. No? Tapos sinabihan ng mga tao, nagagawa nyo ka rin, kanitakyo mo, tapos malaman, mayalong kayo mo. Diba? Maraming mga magbubuli. Maraming magdidiscourage sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, kung alam mo yung ginagawa mo, mapatid, kung alam mo na yung ginagawa mo ay magandang bagay, dakilang bagay, kailangan ipagpatuloy mo. Diba? Kayo, na-experience nyo ba? O nasabihin natin yung bang, nasa sa inyo bang kaisipan at puso na inyong ginagawa ay dakilang bagay? Ha? Dakilang bagay ba? Kung si Ida dito umaga kanina, di ba? Someone. Di ba? Alam mo ba yung someone? Someone, that is God. Di ba? Siya yun eh. Di ba? Napagamat pisan, wala sa timing. Sabi ni Brother Emerson, Brad, timing mo eh. Mga pakapatuloy kami kaya ko. Di ba? Pero natatiming niya. Di ba? Ano ibig sabihin yung ginagawa niya yung purpose niya? Di ba? Naunawaan niya, kailangan siyang umawi. Kailangan niya give yung best. Why? Kasi nga, kailangan niyang unahin ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din mga kapatid, minsan sa buhay natin maraming magbabash na tao. Sasabihin ka, hindi ka magaling, hindi naman maganda ang boses mo, hindi naman alive yung pagsasolid mo, di ba? Hindi ka naman magaling mag-Bible reading. Sabi ng Diyos, ayan mo sila. Basta kung alam mo, ginagawa mo ay tama sa harapan ng Diyos, at nakikita mo na meron kang kailangan gawin, tayuan mo. Di ba? Ilagay mo ang prinsipyo mo sa salita ng Diyos. Ano ba mga kapatid? What does it mean to seek God first? No po, sa buhay natin. No? Ang sabi nila mga kapatid, it means serving in His kingdom. It means putting His church first. Unahin ang simbahan. Diba sabi ng salita ng Diyos mga kapatid in Hebrews chapter 10 and verse number 25, huwag gayaan, not forsaking the assembling of together. Huwag na natin pabayaan ang araw ng pagtitipon. Dapat inuna ang Diyos. Dapat every Sunday nagsisimba. Regardless kung ilan tayo. Marami man o kukunti. Dapat ang mananampalataya ay nagkakatipon. Sapagkat ang hindi nakatipon, sampulat, nakakalat. Ang sabi ng Diyos, supposed to be, if you are a Christian, every Sunday you must be in the Lord's house. Dapat nandun ka sa sanctuary. Dapat nandun ka sa place mo. Dapat nandun ka mga kapatid. Doon sa iyong posisyon. Kasi marami mga mananampalataya, wala sila sa kanila
Panginoon. Wala doon sila sa kanilang right place. Anong right place? Every Sunday? Church. Diba? Sabi nga sa inyo, tayo bilang mga member, meron kayong mga favorite chair eh. Favorite place. Dito lang ang position ko. This is my position. Diba? Basta to say, marami yung iba, wala na sila. Nasa sila? Nakahiga. Nasa sila? Bumalik sa dating gawin. Umawak na uli. Napamaypay. Diba? Sisigaw na yan ulit. Letrang B. Diba? Letrang B. Puso. Diba? Baka dito. Bumalik na sa dating gawin. Diba? Yung iba, nasa na sila, mga kapatid? Kasi nga, sabi ng Diyos, hindi inuna ang simbahan. Anong inuna? Mas inunang pinakinggan ng iba. Diba? Ito yung nga nakakalungkot eh. Yung sasabihin, nakakasakit ang damdamin. Yung ba pag sinabi nila, kaya kasi simbahan, sinimba kayo. Di ba? Ang tanong mga kapatid, ito kasi lagi ko sinasabi, ang tanong, meron ba nagawang masama ang Diyos sa'yo? Kung sa tao, merong nagawang masama, huwag mong idamay ang Diyos. Di ba? Kasi wala namang ginagawa ang Diyos na masama eh. Di ba? Kasi kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, looking unto Jesus, sabay-sabay tayo tumingin sa Diyos. I-priority ang Panginoon. Huwag unahin ang sariling emosyon. Huwag iralin mga kapatid yung sariling galit. Diba? Kasi sabi ng Diyos, kung talaga sa Panginoon lang talaga sila, babalik din sila eh. At marirealize nila, sayang. Sayang nung hindi na ako naglingkod. Di ba sayang yun? Di ba ako si Brother Emerson? Di ba sayang, Brad? Kung absent ka. Diba pinipid yung church nito, wala ka. Sayang, wala siya eh. Di ba? Kaya di niya alam yung kaganapan dito, paano binil. Di ba? Sayang. Kung pwede lang sana nandun tayo eh. Tama yung ba sasabihin natin, kung pwede lang sana nandun ako. Sana hindi na ako nag-backslide. Sana hindi na lang ako umalis. Di ba? Basta to say, dumarating po sa punto ng isang Kristyano, mas inuuna ang iba kaysa sa simbahan. Kaya po, kaya dumadating po yung point, umaalis. Dumadating po yung point, nagsasabi, papahinga muna. Di ba ito, pwede ba magpahinga? Meron ba retirement sa pagsimba? Sa tingin? Kunwari, matanda ng pastor. Pag retire na ako hindi mo na ako mag-church, kayo muna. Kasi marami naman ako. Hindi. Alam niyo ba yung retirement sa Diyos? Kapag namatay ka na. Yun yung retirement. Actually, pagkamatay mo nga, yes, nag-retire ka na nga dito, pero sa langit, lagi ka na maglilingkod eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat ipunan mo lagi ang Panginoon. Just put always God first. Seek ye first the kingdom of God. Anong ibig sabihin nun? Inuuna mo ang simbahan. Inuuna mo ang gawain ng Diyos. Bagong lahat, unahin muna natin ng Diyos. Pwede po ba yun? Mukhaan yan. May nakikita kayo, meron tayong project. Diba? Yan, imesa tayo. Kukulayan yan. Diba? Aayusin yan. Yung mga designs dito. Diba? Niliha. Niliha na ba yun, sis? Sino kasama ko lang magliliha? Ha? Emerson? Magliliha. Diba? Kasi bakit? Kailangan unahin na sa simbahan eh. Kailangan unahin ang gawain ng Diyos. O kahapon, nag-relief. Nag-pump. Diba? O, sino gusto na relief? Diba? Sabi mga ba, ayaw nyo na eh. Diba? O, ayaw nyo? Hindi kayo sana ako ngayon. Diba? Yung bang unahin natin ng Diyos. Yung bang huwag muna natin unahin yung sarili natin. Ito kasi gusto ng Diyos eh. Unahin muna yung Panginoon. Yes, alam ng Panginoon. Sabi ng Diyos, yes, alam ko marami kang pangangailangan. But the question is this, unahin muna natin ang Panginoon. Unahin muna natin yung iba. Unahin muna natin para yung maraming tao ang makakilala sa Panginoon. Kasi Diyos, sabi ng Panginoon, pwede ko naman linagdag sa iyo yan eh. Maliit na bagay lang yan. Hindi malaking bagay. Diba? Pero malaking bagay kung magiging katuwang ka. Magiging kasangga ka. Magiging kabahagi ka. I-impart mo mga kapatid yung lakas mo. Impart mo mga kapatid yung iyong talento. Diba? Huwag mong ipagkakait, ikaw ay magbubuhat. Huwag mong ipagkakait, ikaw ay pagpapawisan. Huwag mong ipagkakait, ikaw ay mahihilo. Diba? Minsan nga, nahihilo tayo sa mundo eh. Pero sige-sige pa rin tayo. Pagod na pagod ka na, pero sige-sige lang. Diba? Diba may awit? Sige lang. Diba? Oh. Kaya maraming mga tao, sige gang.
Diba? Pwede ba pagdating sa Panginoon, tayo din? Gawin natin kahit na mapagod, regardless, ano man ang mangyayari sa atin. Diba? As long na nagagawa natin, nasusunod natin kalooban ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos na ang kikilos. Ang Diyos na ang mag-provide. Ang gusto na ng Panginoon, unahin mo siya. Kaya tanong ng Diyos, is it really God number one? Number one pa ba ang Diyos? So, sa buhay natin, mapapatunayan pa ba kaya natin mga kapatid na talagang importante ang Panginoon? Ano ba mga kapatid? God's reward to those who seek God first. Ano nyo ba? May reward, may promise. At you know, di ba? May promise ng Diyos. Ano yung promise niya? Doon sa baba? Sa inyo nga? And all these things shall be added unto you. Kapatid, batagin mo yung promise ng Diyos. Pag sinabing all, anong ibig sabihin? They accepted ba doon? Wala. All eh. Anong idadagdag? Lahat! Lahat na nasa isipan mo, idadagdag ng Diyos sa'yo. Kung uunahin mo ang Diyos. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, kapatid, material needs, spiritual needs, satisfaction, complete happiness, God can all add that to you. As long you put Him first. As long you put God your priority. As long, mga kapatid, na talagang inuuna mo ang Diyos. Di ba nga sabi nga sa inyo, mga kapatid, what's the principle? Bago ka bigyan ng Panginoon, bago ibigay yung blessing, kailangan mo muna ma-prove ang iyong sarili. Di ba? Pwede ka bang bigyan na wala ka pa napapatunayan sa tingin nyo? Di ba? Dapat patunayan mo muna. Sabi ng Diyos. Di ba nga doon sa Matthew, ay sa Malakay, and prove me now, here will say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and shall not pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ang sabi doon eh. Diba? Na kapag binigay mo daw yung offering mo, yung tithes mo. Diba? Ang sabi ng Diyos, sige, subukan mo ako, sabi ng Diyos. Kung hindi ko bubuksan yung mga dumawang sa langit. Kaya sabi ng Diyos, ibigay mo yung part mo, yung giving mo. Priority mo pa talaga ang Diyos. Diba? Binibigay pa talaga natin yung tithes natin. Yung offering natin, yung first fruit natin, yung mga mission giving natin. Diba? I-part pa talaga natin yan. O minsan, mas importante, makabili ka ng magandang damit, may pang-forma, makabili ka ng magandang sapatos, o kaya sneakers, rubber shoes, di ba? Di ba napakaganda yung iniisip natin lahat yung pwede natin magamit sa gawain ng Diyos. Di ba? Yung bibili ka ng damit para hindi pagmayabang, gagamitin ko ito para pang simba. Di ba? Gagamitin ko ito para pang-serve ko sa Diyos. Di ba? Gagamitin ko ito para kailangan ko sa gawain ng Diyos. Napaganda yun eh. Yung bang nag-iisip ka ng mga bagay-bagay para sa Diyos. Hindi lang lahat para sa sarili. Ang promotion ng mundo, hindi. Sabi ni Satanas sa'yo, binubulong sa'yo ni Satanas, sabi niya, hindi, mag-isip ka naman para sa sarili mo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Kung ako sa'yo, unahin mo muna ang sarili bago lahat. Promotion ni Satanas. Promotion ng ating kaaway. Bago ka magbigay, mabusog ka muna dapat. Di ba? Anong gusto ni Satanas? Maging kang sakit. Maging kang matakaw. Diba? Ayaw ni Satanas, makuha mo yung mamahagi. Yung una ang iba. I-extend ang iyong kamay. Pero sabi ng Diyos, hey, if you put me first in your life, I can add all those things na gusto mo. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, there is a promise that God can. He can. Kaya ba ng Diyos? Sa tingin niyo? Kaya ba ng Diyos bigay yung gusto mo? Kaya. Kasi wala naman imposible sa Diyos. Lahat kaya niya. Yes, sa tao imposible, pero sa Diyos, nothing shall be impossible. Ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, don't mind the material needs. Don't mind those satisfaction. Kung naghanap ng complete happiness, always put God first. You can find real happiness. Totoong kasiyahan. Na po, ano ba mga kapatid? Na po, ang sabi dito, we are entering the time of year when things get really hectic. Yung parang napaka-busy. Di ba minsan busy natin? Sabi natin ginagawa. Ang dami natin mga engagement. Pwede engagement. Di ba? Ang dami natin mga obligasyon. No? Ang dami natin mga trabaho. Ang dami natin mga schedules. Pero tanong ng Diyos, those in spite of your schedules, in spite of your busy schedule,
hectic, mga kapatid, na iyong pinagdadaanan. No? Ang tanong ng Diyos, can you prove that still, I am your number one? I am the first. Prove natin, mga kapatid. Unahin natin ng Diyos. Every Sunday, it is Lord's Day. Every prayer meeting, ibigay natin sa Diyos. Every time na meron tayong pangangailangan, gawin natin para sa Panginoon. Kayo mga choir, practice. Practice pa. Di ba? Kulang pa sa practice. No? Dagdagan pa. Maging efficient pa. Di ba? Huwag tayong masatisfy sa pwede na. Kailangan, we must do our best. Yan ang ako sinan sa inyo, di ba? Sinan ko kayo sa group nyo. Di ba? Dito ko, talagang, di ba? Yun yung pasayos doon, mga kapatid, ginagawa nila yun para magbigay kapuriya sa Diyos. Hindi lang sa labas ang mga magagaling, pati yung mga nasa loob sa simbahan. Di ba? Kailangan nag-excel. Kailangan gumagaling. Kasi bakit? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Anak tayo ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey! Consider these things. Always put me first. Don't put your job first. Diba? Maraming mga tao sabi nga sa inyo, masyado nagpapakapagod sa trabaho. Diba? Parang nangingipon, pinakapagod-pagod sa trabaho, parang nangingipon lang ng pampagamot sa ospital. Diba? Bakit? Kasi masyadong binigay todo dun eh. Balance lang. Amen? Balance lang. Diba? Balance lang. Priority natin. Pwede magtrabaho. Wala akong sinasabi na hindi ka magtrabaho. Wala akong sinasabi na hindi mo pwede galingan sa trabaho. Pwede lahat yan. Pero tanong lang ng Diyos, tumbasan natin yung ginagawa mo sa labas at sa loob. Dapat mas matimbang sa loob ng gawain ng Diyos. Di ba? Dapat nandoon mga kapatid, makita ng Panginoon na talagang inuuna mo siya. Tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang account sa Panginoon. Kaya challenge ko this morning mga kapatid, number 1 pa ba talaga ang Diyos? Ginagawa mo talaga number 1. O, kagaya ka ng iba. Ang dami nilang ginagawa number 1 sa kanilang buhay, ang kanilang trabaho, kanyang profession, pagpapayaman, mga bagay na meron sila, pamilya. Di ba? Ang sabi ng Diyos, lahat ng bagay na yan hindi mananatili. Lahat ng bagay na yan ay marasira. Lahat ng bagay na yan ay iiwan mo lang. Pero tanong ng Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo para sa akin, mananatili. Yung ginawa mo, binigay mo, pinagkaloob mo, pinagsakripisyo mo, lahat yan. Sabi ng Diyos, aalahanan ng Diyos. Nakalista. Kaya challenge ko this morning mga kapatid, unahin natin ng Diyos. Paglingkuran pa natin siya na may katapatan. Gawin natin yung trabaho natin. Gusto natin magkaroon ng bisita, lumabas tayo, mag-invite tayo. Gusto natin magkaroon tayo, lumamit tayo, mag-Bible study tayo. Yun ang kailangan gawin eh. Di ba? Yun ang kailangan gawin. Kaya dapat mga kapatid, sa buhay po natin, sana tayo maging patulog-tulog. Huwag tayong parelax-relax. Huwag tayong panood-nood na lang. Kung hindi sana po, mga kapatid, unahin lagi natin ang Diyos. Bago tayo magtapos, basahin natin ulit. Matthew chapter 6, verse 30. Tayo lahat tumayo. So sa Matis, before we pray, let us read Matthew chapter 6 and verse number 32. Read it with a loud voice. Ready? Begin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Remember this verse. Matthew chapter 6 and verse number 2. Yung tayo, ibigay po natin ang mga mata.